Napakabastos nyo naman. Nagpapatuyo kami ng palay, dito pa kayo nagparada. Ayan oh. Sobra naman kayo. Bakit naman kayo ganyan? Bakit? Ano problema mo? Nagpapatuyo kami ng palay, ayan oh, dito pa kayo nagpark. Bakit patuyuan pa ito ng palay? Highway to? Eh baka naman pwedeng umalis kayo kasi kabastusan ho yan eh. Kabastusan. Dapat doon kayo sa inyo mag-ano ng palay nyo. Highway to. Yung ginagawa nyo patuyuan ng palay. Ay sobra ka naman ate, ito yung hanap buhay namin eh. Hanap buhay nyo dapat doon kayo sa kalsada na Kalsada naman to oh. Oh tama to, kalsada to, di ba? Ayan oh. Kayo nga, Oh. ano, tinan mo. Wala ba kayong mga mata? Tinan nyo. Isang linya ng kalsada yung ano nyo. Eh? Nyo na oh. Eh wala na kayong pakialam doon, naghahanap buhay kami. Tinan mo, sinagasaan Kita nyo oh. Ano lang mag-anlay kayo. Uy, masyado Oh. naman ho yata kayo mata pobre. Konting respeto lang ho sa magsasaka. Paano namin kayo nire-respeto? Tingnan nyo, dito kayo sa kalsada nagbibilad. Wala ka ng pakialam mo doon kung sa kalsada kami nagbibilad. Oh. Grabe naman itong mga tao na. Yan ang hirap sa inyo, porket mayaman kayo, di kotse kayo. Ganyan kayo magsalita. Akala naman namin na maging mahirap kayo. Kasalanan nyo, ayan o, nagpapatuyo kami ng pali, ayaw nyo tanggalan sa sakyan nyo. Ano yun, pinahike yung ano nyo, kotse nyo. Tinan mo oh. Inaantay lang kami. Dapat doon kayo sa ano na walang nakaano na palay. Palay nyo. O bakit? Kayo, ano naman ginagawa ninyo? Hindi nyo nirespeto ang palay. Di ba kayo kumakain ng Sobra, bigas? no? Palay yan, bigas yan. Kahit kalsada Sobra to. naman kayo. Respetuhin ninyo yung palay. Pagkain yan. Pangit ka, huwag ka magkakalita. Okay, tamo, grabe ka pa mga lipusta. Mukha nga mo, matanda ka. Pagsabihan mo yung kasama mo sa likod ha. Grabe kayo magsalita. Nakakotse kayo eh, sinagasaan nyo nilang Sobra. ano, yung palay. Kita nyo ito, sinagasaan yung palay namin. Nagpapatuyo kami, tapos sila pa yung matapang, ayaw nilang umalis. Matapang Oh. oh. Saglit lang dapat tayo lang kami nga, hindi nyo ba naintindihan? Hindi magreklamo kayo kung saan nyo gusto magreklamo. Eh kabastusan, Namin na dyan kayo sa kalsada. Ano eh kabastusan ho yung ginagawa. Reklamo namin. Eh kabastusan yung ginagawa nyo eh. Kalsada kayo ah, hindi yan patuyuan. Ay dapat doon kayo sa unahan, hindi nyo sinasadiraan yung palay. Tama, doon kayo sa unahan. Kain. Sobra mo, oh, kita nyo oh, ito yung ginagawa nila dito sa amin oh. Okay ka nag-isip kung anong tinatapakan ninyo. Pagkain yun. Video-video pa kayo dyan. O siyempre. Eh pwede sa namin ito magre-reklamo. Magre-reklamo kami. Kanan ng kutsilyo. Ito yung ginagawa nyo, sobra naman eh, wala naman sa ayos yun eh. Reklamo kayo. Hindi kayo marunong maawa sa amin, ito ng pinagkakitaan na namin, ito pinaghanap buhay namin ho. Baka pwedeng umalis na ho kayo. Baka pwedeng umalis na ho kayo. Ang tigas naman ang mukha So, nyo. welcome back to our channel and ito meron tayong viral video ngayon kung saan ang isang babae ay nakitang nagpark sa palayan. Ano? So, nakita doon sa video na nakipagtalo yung farmer, it seems, doon sa babae. And yung comments medyo polarizing hati eh. So, meron na nagsaside doon sa babae na tama naman siya. And meron din naman na nagsaside doon sa farmer kasi we all respect our farmers. No? Mahirap yung trabaho nila. Nag-work sila kahit may mainit, umuulan, pawis at pagod para lang magawa maitanim yang palay, yang bigas. So, if titingnan naman natin yung batas, meron kasi tayong tinatawag na RA 917 amended by Presidential Decree 17 na nagsasabi na pinagbabawal yung pagbibilad ng anumang produkto. So, hindi lang palay, hindi lang bigas, no, sa national highway. So, bawal talaga yun. So, kung doon pa lang titingnan natin, tama yung car owner na bakit nga naman naglagay kayo ng palay dyan, ba't naman kayo nagbibilad? Eh, merong batas tungkol dyan, ano? So, habang may karapatan naman ang sasakyan na dumaan o huminto sa kalsada, eh, siguro, parang masasabi nating mali, yung talagang pagtambay niya doon or yung pagpark niya sa ibabaw ng palay. So, talagang maybe some would argue na parang wala siyang respeto or konsiderasyon. No? I don't know if mas tama ba na dumaan na lang siya ng mabilis or iniwasan niya. If ako ang tatanungin ninyo, parang walang tama dito, no, sa sitwasyon na to. But if we would look at it legally, talagang may basis naman yung
may-ari ng sasakyan, no? Kasi meron talagang batas tungkol doon. Pero kayo, ano bang masasabi ninyo sa usapin na ito? Share your thoughts in the comments below. If you are not subscribed, please subscribe. Thank you so much for watching. Stay safe, everyone.